Hello, magandang araw at gabi sa inyo sa iba't ibang bansa at iba't ibang lugar. I know na magkakaiba kasi ang oras nung sa ibang bansa at saka ngayon. At babahagi ko sa inyo ngayon yung pagpapahayag natin sa pagbasa ng tarot reading kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan. At sa mga tumatangkiling ng aking video, maraming salamat po sa suporta nyo, sa lahat ng mga nag-subscribe at mga views ko. At dito basahan naman natin ngayon si President Duterte. Yan. Para po sa mga gusto ko makausap, hanapin nyo lang po si Chapa de la Cruz. PM lang po kayo dyan at chat po kayo. Kung yan, singit natin yung pagbasa kay Pangulong Duterte. Ganda ang singing bell ko sa kanya, ha? Ayan. Tingnan natin yung tatlong enerhiya ni Pangulong dating Pangulong Duterte, no? Tingnan natin ang tatlong card na nangingibabaw kay Pangulong former Roa Duterte, no? Kay Rodrigo Roa Duterte. Yan. Pasensya na kung medyo paulit-ulit yung mga sinasabi ko, sapagkat ang paulit-ulit na sinasabi ay isa lamang katotohanan na hindi pwedeng pabago-bago, no? Yan, sa korte kasi bawal lang paulit-ulit, bawal lang paiba-iba. Kaya kung paulit-ulit man, iyon at iyon lang din ang sinasabi ko sa inyo. Kaya maraming salamat sa mga viewers ko. Thank you very much. I-share nyo itong video na to at makakita natin kung dadami ang ating views sa pamamagitan ng pagbasa ko ng tarot card para sa inyo, sa lahat ng mga tumatangkilik ng aking video. Ito po ay naalay ko sa inyo at binibigay, sinishare ko po sa inyo, no, ang aking oras para sa kasi may closing na ako. Okay, wag mainip, nagmamadali. Dahan-dahan tayo at saka singit lang tong oras ko para makagawa ko ng video, no? Okay, tatlong card na enerhiya para makita natin ang tatlong malakas na enerhiya ni President former Rodrigo Roa Duterte. Tingnan natin yung tatlong enerhiya. Ayan. Ayan. Ano? Napaka sincere, seryoso at saka love and care yung umiiral sa kanya ngayon, at pagsiseryoso sa mga nangyayari sa buhay niya at mga minamahal niya, yung binibigay niyang pagpapakita niya ng pagmamahal at malasakit sa tao. Ayan po. Ayan. Ano? Mataas na enerhiya niyang nangingibabaw ay yung love and care and serious, sincerely,
at pagpapakita ng pagmamahal na tunay o pagpapahalaga sa, hindi lang sa isang tao, sa lahat ng tao, no, na kanyang hinaharap. Ayan. Kaya mataas na enerhiya tungkol sa mga usapin tungkol sa mga yaman ng Pilipinas, ano? Yaman ng Pilipinas, or yung tinatawag na anong tawag doon sa earth ng yaman ng basta yaman ng Pilipinas na merong ano ba yan, may tumatawag, wait lang. Yan, na-cut off ako kasi may tumawag galing ibang bansa. So, ito. Saan na ba tayo? Dito na tayo sa may iniisip niya. No? Nangingibabaw yung kalagayan ng mga malawak na kalagayan ng bansa. Ayan. Issue pang malakasan yan na issue, no, na laban malasakit, no, nangingibabaw yung enerhiya niya tungkol sa usaping pinagtatalunan na pinag-aawayan sa ating bansa, no. Ayan. At pag-aalala sa kanyang anak na si BP Sara, no? na nagkakaroon ng issue tungkol doon sa pananalapi o financial, na nakikita niya kasi na para bang hindi makapag-budget yung anak niya sa lahat ng mga gagawin na proyekto o pagtulong sa mga tao. Ayan na, ang nangingibabaw na enerhiya ni former President Rodrigo Roa Duterte ay yung pag-aalala sa anak niya babae na siguro si Sara Duterte, parang si Sara Duterte to. Ayan, na may hawak siya si Sara Duterte dito ng small amount for financial na kung paano niya babudgetin o hati-hatiin sa mga hinaharap niyang budget o project para dahil sa maliit na budget na hinahawakan niya o gusto makaipon o kaya kumbaga nakikita ni former President Duterte yung kalagayan ni Sara Duterte na nakaupo siya sa posisyon, ngunit nakikita niya na may kakulangan sa budget para mas makatulong at makita mo namang problema si BP Sara or nag-iisip kung paano pagkakasyahin yung budget. Ayan. At sincerely, at yan, usaping pang ng Pilipinas. Pasensya na kasi kahit medyo masama ang pakiramdam ko, gumagawa ako ng vlog para meron kayong mapanood at ito'y singit lamang din para sa inyo, no? Sa mga hindi mag-gets yung aking tarot card, paulit-ulit nyo lang pong basahin para tingnan at pakinggan, obserban, aurahan nyo yung tarot card para malaman nyo rin kung ano ang ina-aura nyo o na-aura nyo. Sapagkat tayo may sarili-sariling opinion at ginikalang kong opinion nyo, and be respect din tayo sa lahat na may mga opinion. Okay, kuha tayo ng 7 card para kay former President Roa Duterte. Medyo hinihingal ako kasi may ubo ako eh. Ayan,
Tama na. Happy lang, good vibes lang, for akit swerte, always panalo, always tagumpay. Okay, nagmamadali, excited. Wait lang, ito, 7 card para sa, tapos dito sa ating Pangulong Duterte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 lang pala, no? So, tingnan natin ito mamaya yung bonus card. Excuse me, kaya medyo hinihingal ako na kasi hirap ako magsalita dahil inuubo ako. Tapos, pinatay ko pa electric fan ko para baka silip pa rin to. Okay. Ito yung mga kasalukuyan nangyayari. Kay former President Roa Duterte. No? Tingnan natin muna yung pagkatao ni former Roa Duterte. Actually, he's very fighting. Sincere talaga siya at saka tapat, matapang, at may pinaglalaban, may paninindigan, at saka malakas yung ano niya, yung dating niya sa taong bayan, sa mamayan, sa Pilipino, sa tao, at saka powerful. I think pag tinitingnan ko si former Rodrigo Roa Duterte, ay nakikita ko sa kanya na meron siyang kakaibang karunungan, no? Nakikita ko yung mga karunungan niya, lihim na karunungan at pangmalakasan, kasi para siyang psychic din, no? Kaya po sa mga hindi nakakaalam, parang psychic din po si President Duterte, ano, para siyang psychic investigator, secret psychic investigator, no. Ayan, maraming salamat. At ito po ang kanyang card, 7 card. 3 cards. Ayan, siya po ngayon ay parang nalulungkot dahil tumumba yung mga hindi nakatayo tumumba yung mga pinaghirapan niya, or tinawag natin na 3 pagsubok na nalampasan niya, subalit parang nagkaroon ng something na hindi natuloy. Kaya siya ay nalulungkot at saka nalulumbay doon sa mga kabiguan na hindi natupad. 2 lang yung parang tipong nanaig sa kanya na naitayo at naipakita sa bayan o sa Pilipino, sa Pilipinas, sa lahat ng Pilipino na naniniwala sa kanya. Merong tumumba, yung pagkalugi, yun ang iniisip niya, inaalala niya, kaya nalulumbay siya sa pagkalugi ng Pilipinas or ng mga taong bayan. Ayan. Ayan. Paglulumbay. Yan. Ito po yung mga nangyayari at mangyayari pa at pwedeng nangyari na. No? At saka marami pong, okay, next card is judgment. Marami pong nanghusga sa kanya. Actually, ang tagal na ng mga usaping Duterte na yan doon sa issue na until now kabuntot pa. Napaka very long term issue, long term din ang kanilang mga posisyon. At saka may nakikita akong sign kay President former Roa Duterte. Siya po ay parang may 3 kulay, white, red, and blue, no? Na may konti rin siyang yellow for the sun. Kasi nakakakuha siya ng energy, good energy, power energy sa sun and universe. Meron ako nakikita na para bang malapit yung kanyang 3 kulay na yon.
solid. Yung mga kulay na yan na napapaloob sa kanya yan, para siyang isang watawat ng Pilipinas na naninindigan sa Pilipinas o sa mga Pilipino. So parang kakulay, di ba? Kulay din ng watawat. Marami pong nagja-judge kay President Duterte. Kasi ito po ay napakaraming umaasa rin at saka mas maraming naniniwala. Para siyang angel of sounds, yung voice of angel, na pag nagsasalita si President Roa Duterte, makikinig yung lahat kasi meron siyang trump. Yan, yung trompeta. Siya yung may hawak ng trompeta. Nang parang pag nagsalita siya, makikinig ang lahat, maririnig ang lahat. So, ganun. Kaya kapag umihip siya ng trompeta, ang mga tao talagang nakikinig at saka marami rin na negatibo naman na kumukontra sa kanya. So, ginajudge siya talaga ngayon. Hindi pa rin nawawala yung judgment sa kanya, no? Maraming nagja-judge sa kanya. Kasi alam niyo naman pagdating din dyan sa politics talaga. Kasi napakalakas niyan. Ayan, kasi siya ay meron na namang uumpisahan, trabahuhin na mag-boom or magki-click or tinatawag natin magtatagumpay. So as of now, may mga reservation siyang product or tinatawag natin na produkto na reservation para sa future, no? Pwedeng sabihin natin yan. Kaya siya ay mahilig mag-build. Yan. Ayan, mahilig siya gumawa or magpagawa, no? At mabenta kasi siya at maraming mga tumatangkilik din sa kanya. Ayan. Okay, Wheel of Fortune. Ayan, meron akong naalala dito pero ito po ang Wheel of Fortune ay gulong ng kapalaran. Ayan, umiikot po ang gulong ng kapalaran ngayon ni Pangulong Duterte. Kaya dito po, ang gulong ng kapalaran ni Duterte ay hindi nawawalay sa mga dokumento, papers, yan, yung mga pag-aaral, pag-aaral at pagpapalakas ng idea ng mga tao. Dito sa Wheel of Fortune ni President Duterte ay palaging nakabantay siya sa mga nakabantay o napapaligiran siya ng mga papers or pag-aaral o mga maari niya rin kasi mga harapin nyo katulad na lang ng mga kaso niya, roles of lawyer, roles of lahat sa mga sa gobyerno, mga ganyan. Basta itong gulong ng kanyang kapalaran ay umiikot lahat sa mga imbestiga, pagsusulat, record, at saka cases, ayan, all kind of documents and rule and regulation nila and policy, yan, at saka labanan ng mga marurunong o kaya tinatawag natin na nag-aaral. Pero dito may sinasabi rin na siya yung parang umiikot sa ganyan, dumadaan, pinagdaanan na niya yung lahat, binabalik-balikan na lang niya. Kaya yung iba mga nag-aaral pa lang nakakatunggali niya at binabantayan niya yung mga karunungan ng nasa paligid niya. So sa madaling salita, siya pa ay parang guide na siya or veterano siya sa pagtuturo ng mga batas, ng mga dapat gawin, ayan, sa lahat-lahat ng mga ikakaayos ng kaisipan ng mga tao or ng ating mamamayang Pilipino. Masyado siyang bright, ayan, sa madaling salita, masyado siyang bright na talagang dun umiikot yung kanyang Wheel of Fortune na sa pagiging bright niya.
sobrang talino niya, sobrang may mission pa siya talaga, no? Ayan. The Emperor, no? So, ayan. Merong akong nakikita na makakatulong sa kanya, isang matandang lalaki o kapwa niya rin matanda na nasa pwesto or ginagalang na pwesto, kalagayan, at saka yung meron siyang mas makukuhang benefits. May tutulong sa kanya na isang matanda na pwedeng ka-level nga itong matanda kasi matanda lang nito, na pare sila ng taon or ng edad or mas matanda pa sa kanya, na maaaring makatulong kay President Duterte, no? Kasi ito po ay pinaka magaling na matanda na palaging nasa tabi ni President Roa Duterte, no? Isa po tong makapangyarihan at makapangyarihan din sa karunungan at saka kamalayan doon sa kanyang mga pagtatanggol. Ayan. And maraming salamat sa mga ano na lang kasi hindi ko naman pwedeng lahat sasabihin dito. May mga limitasyon yung mga sinasabi ko na hindi pwedeng sabihin ayon ang aking mga gabay ng tagumpay. Hanggang doon lang, kung ano lang hanggang doon. Kaya kung mapapansin nyo, mayroon akong paulit-ulit na sinasabi dahil gusto ko man may sabihin ako, biglang hindi ko masasabi. Dapat yun lang din daw ang sasabihin ko. Alright? Okay, medyo mabagal lang takbo ng karir ni President Duterte, no? Na may kabagalan pero ito yung tinatawag na slow but surely, no? Kaya kalmado lang yung career niya, no? Hawak ni President Duterte yung kanyang pangmalakasang pag-asa. Ayan. The next card, makukuha lahat ni President Roa Duterte lahat ng gusto niya, alang-alang sa kanyang mabuting kagustuhan. At ito po ay sinasabi na maipapanalo niya lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan niya sa buhay at mapapatunayan niya sa mga gustong makakita kung ano ang kanyang mga kakayahan. Ito po ay mabubunutan na po ng tinik si former Roa Duterte. Isa-isa na pong mabubunutan siya ng tinik o problema, ano? At subalit meron pa ring 2 tinik na maiiwan na hindi niya pa mabunot-bunot, pero yan ay may panahon na para siya ay nabigyan ng lakas at matalo niya o makuha niya yung tinik na nakabaon sa dapat baunin, no? Ibig sabihin, isa-isa na siya mabubunutan ng tinik o problema, no? Masusolusyonan yung mga problema niya. Ayan, at maraming salamat po sa yan. Ito, meron tayong bonus card. Ayan, ito yung bonus card kanina na doon sa kalagayan ngayon ni maaaring mangyari at mangyayari pa. Mga nanggaganap kay President Roa Duterte. Gusto siyang pabagsakin. Ayan, no? Kaya maraming naiinggit sa kanya, maraming gusto mag-traitor, gusto siya pabagsak. Ang dami na gusto magpabagsak kay President Roa Duterte. Ayan. Ayan. Gusto siya talagang dumapa or tinatawag natin masaktan or malagay sa di magandang kalagayan. Ayan. Maraming tumatridor, naiinggit at gusto siyang pabagsakin. Kaya naman pala magulo talaga ang politics. So ito na tayo sa ating 5 katanungan.
Ayan. Be ready for the 5 question dahil meron pa ako naka-line up na panay ang chat, panay ang ano ha. Hinihingal ako kasi inuubo ko at masama ang pakiramdam ko sa ubo, mainit. No? Hinihingal ako, pinipigay ko, iba maubo ako dito sa camera. Ayan, happy lang, good vibes lang. Maraming salamat, share nyo tong video na to. At masaya na ako na marami tayong nakakapanood natin video or na i-share yung ating mga karunungan. Ano? Maraming salamat sa ating mga loyalists at mga ilang dekada ng loyalist ko. Mga suki ko, maraming salamat sa inyo, lalo na yung I love OFW. Maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan palagi, mga OFW. Alam ko ang inyong mga kalagayan dyan at ipagpatuloy nyo yan. Magtagumpay kayo at supresahin nyo sila. Okay? Ito na tayo sa 5 katanungan. Excited? Ito na. Okay. 5 katanungan para kay former President Rodrigo Roa Duterte. Kabali-baliktad pa, no? Kasi basta, yan. Okay. Kasi hindi talaga ako nagsasalita ng mga bagay-bagay din na hindi ko sure doon sa mga base lang tayo talaga sa tarot card. Okay, anong una natin tanong kay former Rodrigo Roa Duterte? So, tinatanong natin kung ito muna. Meron kasi nagtatanong sa akin na makukulong ba si former Rodrigo Roa Duterte? Ayan, tingnan natin kung naman tayo ng card. Anywhere I want. Dito. Ayan. Ang tanong dito ay makukulong ba si President Duterte? 50-50, no? Nag-aagawan yung 50-50 for ano yung gusto kasi meron ditong dealing, no? Ayan, dealing, may kasunduan, may dealing at meron transaction. Kaya parang meron ng mga nangyaring deal kung makukulong ba siya kasi merong mga napatunayan na hindi siya makukulong. Yan. No? At meron mga dealing. Yan. Or tinatawag natin na mahirap siya pakulong. Ayan. Okay. And next question. Nagmadali bigla, no? Kasi, yun na, meron pa ako naka-line up na customer, eh. Naghihintay na. Wait lang. Meron din nagtatanong na corrupt ba si President Roa Duterte? So, tingnan natin saan tayo bubunot. So, dito na tayo bubunot. No. Kasi super hard work siya, trabaho lang talaga, no? Super trabaho siya kahit nahihirapan, pagod, ay alam naman niya na meron siyang sapat na sweldo at paglilingkod na lang sa kapwa o sa taong bayan o sa Pilipino o sa bilang paglilingkod sa tunay niyang pagtatrabaho sa kanyang
ginampanan. Actually, mahirap pa rin siya. Ayan, hindi naman sa ano ha, mahirap siya. Hindi naman sinasabing mahirap. O ibig sabihin, walang nagbago sa life niya. Para pa rin siyang isang, ayun, parang isang mahirap, ganon. Eh, hindi katulad ng iba na naging presidente, gumanda yung buhay, yumaman at meron, kumbaga nagkaroon yan ng pagbabago sa buhay. Pero siya parang hindi ato. Kung titingnan nyo yan, no, hindi siya nagbago. Ayan. Para pa rin siyang magbubukid o tinatawag na nagtatrabaho sa bukid, parang bumalik siya sa dati niyang buhay. At mas feel niya yung ganon, no, na nagtatrabaho siya, nakakasweldo siya for maintenance. Parang naglilibang na lang din siya sa edad niya ngayon. Ayan. Maraming salamat. Hindi siya kurap. Kaya galit na galit sa mga masasamang tao, sa mga kurap, kasi hindi siya kurap. Ayan. At saka, ayan, katulad niya yung mga drug lord, yan, yung mga ganon, yung mga galit siya sa mga drug addict, galit siya sa mga addictus. Ayan, kaya di ba meron siyang war on drugs. Ayan, about the war on drugs tayo. Ayan, ano ba pwede itanong natin doon sa war on drugs? Kasi I'm not prepared kasi on the spot to no? Matatapos na ba ang issue sa war on drugs ni Pangulong Duterte? Okay, dito tayo kukuha sa gitna. Ayan. Actually, matatapos na ba yung issue? Di ba yung tanong natin? Matatapos. Actually, nag-i-slow na rin, pero may pag-asa naman na matapos na rin yung issue ni President Duterte sa war on drugs, dahil dito ay merong slow but surely yung career niya ay pagiging mapayapa na yung career niya. Yan, maayos na yung magiging career niya. Ibig sabihin, back to normal yung kanyang mindset pagdating sa dahil meron talaga siyang pinaglalaban, no, doon sa war on drugs niya. Actually, fair and warning sign ang kanyang mga ginagamit pagdating sa war on drugs, na. At saka pabalik-balik lang naman kasi pati yung issue daw. Kaya parang okay na yung ganon na issue palagi. Hindi na siya bago. Lumang issue na until now. Hanggat buhay si President Roa Duterte, nakadikit pa rin yung war on drugs, no? Ayan. Next question. Kamusta na ang kalusugan ni President former Rodrigo Roa Duterte? Ayan. Tingnan natin ngayon dito. Ay, dalawang card sumama. Magkatikat kasi. Kamusta naman? Ayan. Ito medyo nakakaramdam ako na matatapos na yung laban ni President Roa Duterte. Subalit meron ngayon siyang pagpapasya sa kanyang feelings o sa kanyang mararamdaman o sa kanyang gagawin. Meron siyang kung saan siyang direction pupunta or uuwi, no? Sinasabi rito, matatapos na yung kanyang laban, no? Ayan. Yan. Kaya magkakaroon siya ng pagpapasya and magdi-decide na siya doon sa kanyang bagong tatahaking landas or gagawing new plano. Ayan, bagong plano. Dito sinasabi rin na meron siyang karamdaman sa kanyang pagbahinang paglalakad o kalusugan, no? Kaya
may kahinaan. And tinatanong natin kasi kung kumusta naman yung kalusugan. Maaaring makalipat din siya sa swerteng bahay o swerteng lugar, no? Or tinatawag natin. Ngunit merong siyang sinusundan na isang babae, maring anak niya or makakasama din niya yung kanyang siguro yung may makakasama siya sa buhay. Dahil dito merong kahinaan yung kanyang katawan o kalusugan, na siya ay nakasakalay na. Ayan. Or nakatungkod. Dala ng mga di magandang katandaan niya or slow. Mahina na yung kanyang paglakad. Ayan. Ayan. Inaano natin yung kanyang kalusugan. Tinatanong natin. Medyo pray natin na mas lumakas pa siya at saka maging matatag pa at malakas pa yung mga hakbang niya, dahil siya ay merong parang mahinang humakbang na or tinatawag natin na masakit na yung kanyang mga paa sa paghakbang. At pagdating din doon sa career niya, tuloy-tuloy pa rin siya, no? Kahit siya may mahina na kalagayan or dala ng tanda at saka ng paglakad niya. Kaya minsaklay siya. Pero meron nag-guide sa kanyang babae, no? At swerte naman yung kanyang tatahaking landas o panginibang lugar or bahay, kasi parang lilipat siya sa biglaan, lilipat ng bahay, no? I think hindi ko alam kung anong klase yung lilipatan niyang bahay, no? Pero wag naman dapat kasi parang either kulungan or sa mismo kanyang bahay, no? Pero dito kasi meron tapos ng laban, sinasabi tapos na yung laban, no? Masaya naman yung kanyang kalagay. And last question na tayo. Makakabalik ba sa pwesto ang mga Duterte? Ayan. Ito pa, tignan natin ang sasabihin ng tarot card. Makakabalik ba ang mga Duterte sa posisyon? Ayan, yes, na meron siyang angle and ground, kaya may pag-asa makabalik ang Duterte at saka mas maraming umaasa sa kanyang nakapaligid o tao yan o uri ng mga taong sumusuporta sa kanya. Ayan, magkakaroon ng magandang pagbabalik, no? Kasi maraming tao ang umaasa sa mga Duterte. Yan ang totoo. At saka good work. Ako wala naman akong kinakampihan sa ating mga sa nakikita ko mga bangayan man nila sa politiko, pero mas nandoon yung nakikita kong maayos na pamamalakad sa Pilipinas si Pangulong Duterte, no? Kasi nakikita ko sa kanya na parang isa siyang psychic, no? Kaya alam niya lahat yung mga ginagawa, yung mga diskarte, yung mga moves niya, tsaka pananalita, at alam niya yung puso ng mamamayang Pilipino, ng tao. Basta niya, nakikita niya, nalalaman niya at alam niya yung sagot sa mga tanong. At bawat mga hinaharap niyang tao ay alam niya ang kahinaan. Yan. Yan ang pinaka-best na alam ni
President Roa Duterte. Tsaka I'm very na nakikita ko yung maganda naman yung kanyang mamalakad, isang tunay na Pilipino. Tsaka nakikita ko sa kanya yung watawat ng Pilipinas. Isa lang ibig sabihin nun, no? Yun ang pinaka nakikita ko sa aura niya, yung watawat ng Pilipinas. Siguro mapapansin nyo na sa lahat ng tumakbo ng presidente, parang siya lang yung nakitaan kong may aura ng watawat ng Pilipinas. Yan. Okay, maraming salamat po sa inyo, and then sa susunod na lang po tayo muli. At marami pa ako naka-line up. Maraming salamat po sa mga customer ko dyan sa YouTube channel. Marami rin po customer dito sa personal at sa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar na tumatawag at naka-line up sa akin. Maraming salamat po sa inyong tiwala, at panalangin ko palagi na magtagumpay kayo sa inyong mga mitiin sa buhay, maging maayos sa inyong pamumuhay, at walang sakit ang inyong mga pamilya, at hindi kayo malayo kayo sa mga disgrasya at saka mga kapahamakan, no? Ay panalangin natin ang mga mabubuting kahilingan sa Diyos upang ibigay sa atin ng Panginoon Diyos. Maraming salamat, and God bless you. More power, more best. Magtagumpay ka at supresahin mo sila. Thank you very much. Bye-bye!